Ayon sa interview ni Oscar De La Hoya sa FightHype.com, dapat may point deduction si Tank Davis dahil sa pagluhod niya sa laban. Hindi raw katulad sa basketball ang boxing na kailangan mong mag-timeout kapag na-injury ka. Sa boxing, kahit daw may tumutulo sa mata at nasaktan ka na, kailangan mo pa rin lumaban sa loob ng 3 minutes. Bawal kang pumunta sa corner, bawal kang magpasaklolo. Kaya hindi daw pwede ang timeout na ginawa ni Tank Davis. Kung sa panahon daw ni De La Hoya na lumuhod ang isang boksingero, automatic na daw na may point deduction, kahit ano pa ang reason niyan. Pero sa tema ng naging laban, kung aalisin daw ang pagluhod ni Tank Davis, okay naman daw ang tabla na resulta ng laban. Nagkaroon lang daw ito ng controversial dahil sa ginawa ni Tank Davis. Kaya hindi raw maintindihan ni De La Hoya kung bakit nabaliwala ang rules sa boxing. Kaya ito ang inimbestigahan kay Tank Davis. Sa iba pang balita, Dana White hindi na raw uso ang undefeated sa kanilang bagong promotion na TKO promotion. Ngayon daw kasi pinipili ng mga promoter ang isang undefeated. Inaalagaan daw nila ito at pinapakain ng mga boksingero para tuloy-tuloy pa rin ang kartadang undefeated. Pero sa bagong TKO promotion ni Haring Turkey at Dana White, kailangan daw paglabanin na itong mga undefeated dahil hinahanap ng mga fans ang labanan ng malalakas at malulupit. So kung papasok itong TKO promotion mga tol, sa loob ng isang taon magkakaroon daw sila ng maraming event at exposure sa mga boksingero. Lalo na kung makakuha sila ng mga bagong talent na boksingero na papasikatin. Maraming fans din ang nagsasabi na baka raw liliit ang kita ng mga boksingero. Hindi katulad ngayon na malalaki ang bayad sa kanila, isang laban lang milyon-milyon. Pero depende pa rin yan mga tol kung maraming sponsor at kung hindi titipirin ng TKO promotion, malaki pa rin ang bayad sa kanila. Ang kagandahan kasi niyan, kung mapalaban ka ng 3 beses sa isang taon, kumpara naman sa isang beses ka lang mapapalaban sa isang taon, mas lamang pa rin yung 3 beses ka mapalaban kasi aktibo ka na sa laban at mas ma-expose ka pa. Ang problema lang ngayon, hindi raw magpapabayad itong TKO promotion. Sa kanilang ranking na The Ring Magazine, hindi uso sa kanila ang bayaran. Kailangan mong paghirapan para umakyat ka sa ranking ng The Ring Magazine. Kaya abangan natin mga tol itong TKO promotion kung ano ang pagbabago na kaya nilang gawin. Sa iba pang balita ngayong March 12, abangan po natin ang laban ni Kit Thurman. Malapit na po yan mga tol. Pinapangako ni Kit Thurman na tatapusin niya sa knockout itong si Jarvis. Dadayo si Thurman sa Australia para magpakitang gilas. Kung manalo daw si Thurman dyan, gusto niya champion agad ang next fight dahil gusto niya ulit makahawak ng titulo. Okay mga tol, hanggang sa muling update.